Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Marahil, hindi masyadong pinag-isipan ng matanda ang tungkol dito nang una niyang makita si Chloe na magiliw na kumikilos kay Alvin o tinatawag itong kapatid. Gayunpaman, matapos kumilos si Julie, ang magandang babae, malinaw na inakala niyang sila ni Chloe ay mula sa isang makapangyarihang puwersa. Ito ay isang lohikal na palagay. Tutal, paprotektahan ba ng mga Panginoon ng mga Diyos ang mga ordinaryong tao? Paano magiging ordinaryong si Alvin kung ang taong pinuprotektahan ng Panginoon ng Diyos ay tinawag siyang kapatid? Dahil nakilala ako ng matandang ito, malamang sinabi na niya kina Edmund at Miguel ang tungkol dito kanina, naisip ni Alvin sa sarili, gayunpaman, determinado pa rin sina Edmund at Miguel na patayin ako kanina. Malamang ay nagtayo sila ng isang formation para pigilan akong magpadala ng mga mensahe para hindi sila madamay pagkatapos akong patayin. Hindi nakakapagtaka na nakaramdam ako ng bahagyang pagbabago sa hangin kanina. Siguro ay mula ito noong inaayos at inaalis nila ang formation. Si Alvin ay bihasa sa batas ng kalawakan. Bukod dito, naunawaan din niya ang space mastery daw, na isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Kaya naman, ang kanyang mga pandama ay napakatalas pagdating sa mga pagbabago sa kawalan. Matapos nilang malaman ang tungkol sa tinatawag kong pinagmulan, malamang ay mas determinado pa silang patayin ako. Tutal, kung mabubuhay ako, sa kanilang palagay, kakailanganin nilang danasin ang puot ng tinatawag na makapangyarihang puwersa na sa tingin nila ay kinabibilangan ko. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi nila inaasahan na si Elder Fraser ay magiging isang mas mataas na hari ng mga Diyos. Sa katunayan, hindi nagtagal pagkarating sa restaurant, palihim na sinuri ni Alvin si Fraser gamit ang kanyang banal na kamalayan. Nang panahong iyon, naramdaman niya ang cultivation base ni Fraser na mula sa isang advanced na Diyos. Bagamat isa siyang intermediate na Diyos, malabo pa rin niyang nararamdaman ang cultivation base ng isang advanced na Diyos. Kung mas mataas pa, hindi niya mararamdaman ang cultivation base. Kasunod nito, tinanong niya si Fraser tungkol sa kanyang cultivation base. Sinabi sa kanya ni Fraser na upang maiwasan ang pag-abala ng ibang mga hari ng mga Diyos, gumamit siya ng isang pamamaraan upang itago ang kanyang cultivation base. Maliban na lang kung mas malakas ang isang tao, hindi niya matutukoy ang tunay na cultivation base ni Fraser. Ang mga mas malakas ay tiyak na hindi maaabala kay Fraser. Siguro hindi napansin ng tatlong iyon mula sa angkan ng song ang cultivation base ni Elder Fraser tulad ko. Alam din ni Alvin na hindi kikilos ng ganito kababa ang loob ni Edmund dahil kay Fraser. Tutal, kahit na matapos niyang masaktan si Fraser, hindi sila pinatay ni Fraser. Maliwanag, kailangan ding isaalang-alang ni Fraser ang taong sumuporta sa angkan ng song. Malamang na may isang tao mula sa angkan ng song na may mataas na posisyon sa Hidden Fog Sect na nagpadala ng mensahe kay Fraser, na sinasabihan siyang iligtas ang buhay ng tatlo. Marahil, binayaran pa nga nila si Fraser sa pagliligtas sa kanilang buhay. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit hiniling lamang ni Fraser sa tatlo na humingi ng tawad sa kanya. Habang naguguluhan pa rin si Fraser, tinanong ni Alvin si Edmund, sigurado ka bang handa kang magbayad ng kahit anong halaga basta't kaya mo? Oo, walang pag-aalinlangang sabi ni Edmund habang tumango ng 2 beses. Napakahusay, sabi ni Alvin habang bahagyang ngumiti, kung gayon, pakipakita sa akin ang iyong sinseridad. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata kay Kirby, na nasa likuran ni Edmund, at nagpatuloy sa pagsasabing, Second Master Song, ang anak mo, si Kirby, ang sanhi ng alita na ito sa pagitan ko at ng iyong angkan. Mayroon lamang akong 2 kahilingan. Una, dapat mamatay si Kirby. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni na Edmund, Kirby, at Miguel. Nag-aalalang sinabi ni Miguel, Young Master Darfield, hindi mo ba siya kayang palayain? Sumulyap si Alvin kay Miguel habang walang tonong sinasabi, pinatawad mo ba ako ng mas maaga? Hindi na hinintay ang sagot ni Miguel, pangungutya niyang sinabi kay Edmund, Second Master Song, kung hindi matutupad ng angkan ng song ang una kong kahilingan, hindi ko na kailangang sabihin pa sa iyo ang pangalawa kong kahilingan.
Humarap si Alvin kay Frasier, na nakaupo sa tabi niya, at sinabing, Elder Frasier, nawala na ako ng gana kumain. Hihintayin kita sa Hidden Fog Academy. Pakipadala sa akin ng mensahe kapag tapos ka na, at pupuntahan kita. Bago umalis sa Hidden Fog Academy, nagpalitan ng Soul Pearl sina Alvin at Frasier para madali na silang makapag-usap. Hindi, tapos na rin ako, sabi ni Frasier habang umiiling, pumunta na tayo sa sekta. Bagamat hindi alam ni Frasier kung bakit ang angka ng song ay kumikilos ng may pagpapakumbaba at paggalang kay Alvin, alam niyang hindi ito ang tamang oras para tanungin si Alvin tungkol dito. Bukod doon, hindi niya inakala na papayag ang angka ng song sa unang kahilingan ni Alvin. Bagamat hindi mahalagang tao si Kirby sa angka ng mga song, hindi siya tinawag na maliit na prinsipe ng angka ng mga song nang walang dahilan. Siya ay anak ng pangalawang Panginoon ng angka ng mga song, at siya ang nakatakdang maging susunod na pinuno ng angka ng mga song. Mahal na mahal din siya ng lahat ng kanyang mga tiyuhin. Naisip ni Frasier na sapat na ang kabutihang loob na hindi nagalit si Edmund matapos makinig sa kahilingan ni Alvin. Paano papayag si Edmund na patayin ang kanyang anak? Kahit na nandito si Sergio, ang dekano ng Hidden Fog Academy at ang vice sect leader ng Hidden Fog Sect, at gawin ang kahilingang ito, hindi pa rin ito papayag ng angka ng song. Nang paalis na sina Alvin at Frasier, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Dahil ang aking anak na walang pakundangan ay nakasakit kay Young Master Darfield, nararapat siyang mamatay. Sigaw ni Edmund. Sa sumunod na sandali, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw kasabay ng pagtalsik ng dugo sa silid. Ang taong buhay kanina lang ay bumagsak ng walang buhay sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng lahat, desididong tinamaan ni Edmund ang ulo ng kanyang anak, na ikinamatay nito. Marahil, si Alvin lamang ang hindi nagulat sa kinalabasan nito. Matagal na niyang nahulaan na ganito ang kahihinatnan. Sa kabaligtaran, tunay na nagulat si Frasier. Hindi niya inakalang papatayin ni Edmund ang kanyang anak para kay Alvin. Bagamat nabuhay siya ng matagal at nakaranas ng maraming bagay, nabigla pa rin siya sa biglaang pagbabago ng mga pangyayaring ito. Nang muling tumingin siya kay Alvin, naisip niya na hindi niya talaga kilala ang binata sa harap niya. Young Master Darfield, tawag ni Edmund. Nanginginig ang kanyang katawan, at namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Sinubukan niyang itago ang takot sa kanyang puso habang paos na sinasabi, pakisabi sa amin ang iyong pangalawang kahilingan. Tumingin si Alvin kay Edmund at sinabing, simple lang ang pangalawa kong kahilingan. Gusto ko lang makita ang sinseridad ng angka ng song. Pagkatapos, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, hayagang pinaglalaroan ang kanyang spatial ring. Malinaw na may ipinahihiwatig siya sa kilos na ito. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag sina Edmund, Miguel, at ang matanda. Natatakot silang baka hingi ni Alvin ang kanilang buhay. Kung tutusin, kung hihilingin ni Alvin ang ganoong bagay, wala silang magagawa kundi sumunod. Walang kwenta ang kanilang buhay kung kaharap ang kapakanan ng buong angka ng song. Elder Frasier, tara na. Hindi na hinintay ni Alvin na pumayag si Edmund. Alam niyang hindi siya tatanggihan ni Edmund. Tutal, pinatay na ni Edmund ang anak niya. Paano pa naman magmamalasakit si Edmund sa mga kayamanan? Si Frasier, nagulat pa rin, ay natauhan. Tumanggaw siya at umalis kasama si Alvin. Nang kakalabas lang ni Alvin sa silid, nagtanong si Edmund, Young Master Darfield, paano namin ibibigay sa iyo ang mga bagay na ito pagkatapos naming maihanda ang mga ito? Magpadala ka ng isang tao para dalhin sila sa Hidden Fog Sect, sagot ni Alvin. Nang tuluyang umalis si Alvin, bumagsak si Edmund sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang katawan ni Kirby at sinabing, Kirby, huwag mo akong sisihin. Kinailangan kong gawin ito para sa kapakanan ng angkan. Patawarin mo ako. Namatay ka para sa angkan ngayon. Hinding-hindi malilimutan ng angkan ang iyong sakripisyo. Sisiguraduhin kong maaalala ng mga susunod na henerasyon ng angkan ang iyong pangalan. Sa pagkakataong ito, lumapit din si Miguel sa tabi ni Edmund at tinapik ang balikat nito. Pangalawang kapatid, nakikiramay ako. Sa totoo lang, magagawa ko sana iyon kung hindi ka ang dahilan. Nang magpalitan ng tingin ang magkapatid, nakita nila ang sama ng loob at kawalan ng kapangyarihan sa mga mata ng isa't isa.
Kasabay nito, si Alvin, na umalis sa restaurant at Skywind City kasama si Frasier, ay sa wakas ay narinig si Frasier na humihingi ng paumanhin. Alvin, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Elder Frasier, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Wala kang ginawang mali, sabi ni Alvin habang umiiling. Ngumiti si Frasier ng mapait. Gusto ka sana nilang patayin, pero humingi lang ako ng tawad sa iyo. Hindi ka ba galit? Umiling muli si Alvin, ngunit hindi na siya sumagot. Lalong naging mapait ang ngiti ni Frasier. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang kawalan ng kakayahan kay Alvin. Kanina, noong papatayin ko na sana si Miguel, nakatanggap ako ng mensahe mula sa sekta mula kay Gideon, ang dakilang elder ng angkan ng song na humihiling sa akin na huwag nang mabuhay ang tatlo. Bagamat isa ring inner elder si Gideon tulad ko at pareho lang ang aming lakas, mayroon siyang napakagandang relasyon sa isa sa mga core elder. 3,662. Sa Hidden Fog Sect, ang mga inner elder ay may parehong katayuan habang ang mga core elder ay nirerango. Hindi lahat ng core elder ay may parehong katayuan. Si Tifeng, ang disipulo na pumunta sa Hidden Fog Academy upang mag-imbite kay Alvin na sumama sa kanyang Panginoon, ay ang disipulo ng pangalawang core elder ng Hidden Fog Sect. Medyo mataas ang katayuan ng pangalawang core elder sa sekta kahit na hindi siya ang pinakamalakas. Maraming mga matatandang core elder sa sekta na kilala rin bilang mga supreme elder, ngunit wala silang rango. Naiintindihan ko, tumango si Alvin at nakangiting sinabi, Elder Frasier, sa katunayan, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa sa akin ang bagay na ito. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Tutal, mula sa pananaw ng sekta, hindi ako maihahambing sa angkan ng song. Nang marinig ang mapagkumbabang mga salita ni Alvin, umiling si Frasier at sinabing, Alvin, nagbibiro ka siguro. Alam kong ang biglaang pagbabago ng ugali ng angkan ng song kanina ay tiyak na dahil sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong mayroon kang isang malakas na taga-suporta, tama ba? Para mapatahimik ang galit ni Alvin, si Edmund, ang pangalawang Panginoon ng angkan ng song, ay handang patayin ang kanyang anak. Kahit ang isang tigre ay hindi kayang lumunin ang kanyang anak. Para magawa iyon ni Edmund, dapat siyang kumbinsido na ang mga kahihinatnan ng pagkagalit kay Alvin ay hindi kayang tiisin ng buong angkan ng song. Kung hindi, bakit siya gagawa ng ganito kalaking hakbang? Base sa cultivation base ni Alvin, malinaw na hindi ito sapat para takutin ang Song Clan. Kaya naman, sigurado si Frasier na si Alvin ay may suporta ng isang taong sapat ang lakas para matakot sa kanya ang Song Clan. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumiti lamang si Alvin ngunit hindi na nagsalita pa. Pakiramdam ni Frasier ay tama ang hula niya matapos makita ang hindi malinaw na reaksyon ni Alvin. Dati, maganda ang impresyon ni Frasier kay Alvin, ngunit hindi niya binigyan ng anumang espesyal na pagtrato si Alvin. Gayunpaman, sa bagong tuklas na ito, natural lamang na hindi niya pinanggahasan na pabayaan si Alvin. Gaano kalakas ang suporta ni Alvin para mapilitan si Edmund na patayin ang sarili niyang anak? Nakaramdam siya ng pagkabalisa nang maalala ang mga naunang ginawa niya na malamang ay ikinadismaya ni Alvin. Bagamat magalang si Alvin sa kanya, ramdam ni Frasier ang pagkahiwalay kay Alvin. Kaya naman, sinikap niyang bumawi sa mga naunan niyang pagkakamali. Tutal, mayroon lamang namang mga benepisyo ang pagbuo ng magandang relasyon kay Alvin. Sabi ni Frasier, gayunpaman, tila determinado pa rin silang patayin ka kahit alam nila ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Tiyak na naglagay sila ng isang formation na humaharang sa komunikasyon. Nang kumpirmahin nilang isa akong advanced god, tiyak na plinano nilang patayin kaming dalawa. Gamit ang formation, ang aming mga pagkamatay ay hindi masusubaybayan pabalik sa kanila. Gayunpaman, nang ibunyag ko ang aking tunay na lakas, tiyak na pinatay nila ang formation upang humingi ng tulong. Doon ay nagpadala sa akin ng mensahe ang Grand Elder ng Song Clan, si Gideon, upang hilingin sa akin na magpakita ng awa sa pamamagitan ng pangako sa akin ng mga benepisyo. Kalahati sa kanila ay dapat na pagmamayari mo dahil hindi ko sana nakuha ang mga ito kung wala ka. Sa madaling salita, sinusubukan ni Frasier na ipaalala kay Alvin na halos lahat ng kanyang buhay ay dahil sa kanya kahit na si Alvin ay may malakas na taga-suporta. Pagkatapos, sinubukan niyang bumawi sa pamamagitan ng pag-alok na ibahagi kay Alvin ang mga benepisyong makukuha niya mula kay Gideon.
Natural na naunawaan ni Alvin ang ibig sabihin ni Fraser. Nakangiti niyang sinabi, hindi ko malilimutan si Elder Fraser sa pagliligtas sa buhay ko. Tiyak na ibabalik ko ang pabor sa hinaharap. Gayunpaman, hindi mo kailangang ibigay sa akin ang kalahati ng ipinangako sa iyo ng Gideon. Naniniwala akong maghahanda ang angkan ng song ng isang bagay na mahalaga para sa akin. Hindi na nagpumilit si Fraser nang tanggihan siya ni Alvin. Tutal, medyo atubili rin siyang ibigay ang ipinangakong gantimpala ni Gideon. Bagamat hindi na kasing init ng dati si Alvin, kahit papaano ay hindi nagkimkim ng sama ng loob si Alvin sa kanya. Unti-unti kong aayusin ang relasyon natin pagbalik natin sa sekta. Mas makabubuti kung huwag na nating masyadong ipilit ang mga bagay-bagay ngayon, naisip ni Fraser sa sarili. Dahil doon, wala na siyang sinabi kay Alvin. Sa ari-arian ng angkan ng song. Nagkagulo ang angkan ng song matapos umalis si Alvin sa Skywind City patungo sa Hidden Fog Sect. Sa bulwagan ng mga ninuno ng angkan ng song, ang bangkay ni Kirby ay inilagay sa isang maliit na puting kama. Napapaligiran siya nina Darwin, Edmund, Rostan, at Miguel, ang mga Panginoon ng angkan ng song. Kirby, hinding-hindi malilimutan ng angkan ang iyong sakripisyo. Ang iyong walang pag-iimbot na ginawa ay itatala sa mga libro. Hindi sana nakaligtas ang aming angkan sa sakuna na iyon kung hindi dahil sa iyo, mahinang sabi ni Darwin habang nakatingin kay Kirby. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa bulwagan. Pangalawang kapatid, nakikiramay ako sa iyong pagkawala, masungit na sabi ni Rostan habang tinatapik ang balikat ni Edmund sa pagtatangkang aliwin si Edmund. Manalig ka. Ayos lang ako. Hindi na sayang ang sakripisyo ni Kirby. Iniligtas niya ang ating angkan, sabi ni Edmund. Nanginginig ang kanyang katawan habang sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Pangalawang kapatid, sabi ni Darwin, pinaganya ko na ang mga formasayon sa Ancestral Hall. Walang makakarinig dito kahit gaano pa kalakas ang kaguluhan. Hindi mo na kailangang magpigil. Dito mo lang mailalabas ang iyong emosyon. Pagkarinig ni Darwin ng boses, gumalaw ang laylayan ng damit ni Edmund kasabay ng marahas paglabas ng banal na enerhiya mula sa kanyang katawan. Marahas na nayanig ang mga muwebel sa bulwagan habang nagngangalit ang banal na enerhiya sa bulwagan. Pagkatapos, bumagsak si Edmund sa tabi ng katawan ni Kirby. Kumislap ang kanyang mga mata na may hanggaring pumatay habang sumisigaw, Kirby, pasensya na hindi kita maipaghiganti. Wala akong silbi. Patuloy na umiyak si Edmund hanggang sa maging paos ang kanyang boses. Nang sa wakas ay kumalma na siya, nakangiti niyang sinabi, panganay na kapatid, huwag kang mag-alala. Ayos na ako ngayon. Mabuti naman. Tinapik ni Darwin ang balikat ni Edmund at tumango. Naniniwala kaming naiintindihan ka ni Kirby. Kung may pagpipilian si Kirby, naniniwala akong isasakripisyo niya ang kanyang sarili para mailigtas din ang aming angkan. Pinigilan ni Edmund ang pait na bumangon sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang ito. Walang mas nakakakilala sa kanyang anak kaysa sa kanya. Hindi kailanman isasakripisyo ni Kirby ang kanyang sarili para sa kapakanan ng angkan. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na pipiliin ni Kirby na iligtas ang kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit niya desididong pinatay ang kanyang anak. Natatakot siyang magiging malambot ang puso nito at ayaw kumilos kung sakaling magkaroon ng pagkakataon ang kanyang anak na magmakaawa para sa kanyang buhay. Panganay na kapatid, ayos lang ako. Ang pagkawala ng isang anak na lalaki ay maaaring mapalitan ng isa pa. Gayunpaman, ito na ang katapusan kung ang angkan ay malilipol, sabi ni Edmund habang pinipilit ang isang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, malinaw na nangangikil si Alvin sa ating angkan. Anong uri ng regalo ang dapat nating ihanda para sa kanya? Sandaling dumilim ang ekspresyon ni Edmund bago ito bumalik sa normal. Bumantong hininga si Darwin. Mas madali sana kung sinabi niya sa atin ang gusto niya. Nakausap ko na ang Grand Elder bago pumunta sa Ancestral Hall. Sinabi niya na ibigay kay Alvin ang kalahati ng mga Divine Stone, Divine Artifact, Divine Pills, Divine Fruits, at Divine Grass na mayroon tayo. Alam niya ang nangyari sa auction house ng Blackwell Clan at pinaghihinalaan niyang si Alvin ay mula sa isang puwersang may ranggong emperador. Nag-aatubiling ibigay ng magkapatid kay Alvin ang kalahati ng lahat ng pag-aari ng angkan ngunit agad na nagbago ang kanilang isip nang marinig nilang malamang na mula si Alvin sa isang puwersang may ranggong emperador.
Ang pagkawala ng mga materyal na ari-arian ay walang-wala kumpara sa pagkawala ng kanilang buhay. Panganay na kapatid, wala akong tutol dyan, si Rostan ang unang nagsabi. Ako rin. Tumanggaw si Miguel. Nagtitiwala ako sa paghatol ng dakilang matatanda, sabi ni Edmund. Pangalawang kapatid, sinabi sa akin ng Grand Elder na ipaalam sa iyo na iimbestigahan niya ang background ni Alvin pagkatapos sumali si Alvin sa Hidden Fog Sect. Wala tayong magagawa kung siya talaga ay mula sa isang puwersang may ranggong emperador. Gayunpaman, kung hindi iyon ang kaso, ibabalik ng Grand Elder ang nararapat sa atin. Sabi ni Darvan. Kumislap ang mga mata ni Edmund habang malamig niyang sinasabi, kung hindi siya galing sa isang makapangyarihang puwersa, ako mismo ang magdudurog sa mga buto niya at pupunitin siya ng pira-piraso. 3,663. Sa paglalakbay patungo sa Hidden Fog Sect, natuklasan ni Alvin na kalahating taon na lang ang layo ng pagsubok para sa mga pangunahing disipulo. Sabi ni Fraser, isa ka na ngayong inner disciple ng sekta kaya masiyahan ka sa mga mapagkukunan ng mga inner disciple. Sa normal na sitwasyon, hindi ka makakasali sa Hidden Fog Sect ng ganito kabilis kahit na irekomende ka ng Vice Sect Leader. Gayunpaman, may exception sa pagkakataong ito dahil 2 beses ka nang inirekomenda ni Vice Sect Leader Meyer. Sa unang pagkakataon, inirekomenda niya na gawing core disciple ka ng sekta. Nang malaman niyang matatagalan ka bago ka maging core disciple, inirekomenda niya na gawing inner disciple ka muna. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagrekomenda siya ng isang estudyante na sumali sa sekta ng maaga, mabilis na pumayag ang sekta sa kanyang kahilingan. Kung hindi, hindi ka makakasali sa sekta ng ganito kabilis. Hindi inaasahan ni Alvin na palihim siyang tutulungan ni Sergio. Hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Fraser dahil walang dahilan para magsinungaling si Fraser tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, madali niyang matutuklasan ang katotohanan pagdating niya sa Hidden Fog Sect. Pagkatapos ng ilang oras na lumipas, malapit na tayo sa Hidden Fog Sect. Pinangunahan ni Fraser si Alvin sa isang bulubunduking kagubatan. Habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, lalong lumalakas ang hamog. Pahirapan ng pahirap na makita ang kanilang nasa unahan. Noon, si Alvin ay nakapunta na sa maraming lugar na protektado ng mga Formosayon. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng hamog na tila walang hanggan tulad nito. Natural lamang, alam niyang ang hamog na ito ay mula sa isang Formosayon. Sa isang punto, ang hamog ay napakakapal kaya hindi sila makakita ng lampas sa 100 metro. Bukod dito, ang kanilang banal na kamalayan ay naharangan din. Matapos dumaan sa 79 na ulap ng hamog, sa wakas ay sinabi ni Fraser, nandito na tayo. Nawala ang hamog pagkarating nila sa estate ng Hidden Fog Sect. Nakita ni Alvin ang isang malawak na kapatagan kung saan may isang malaking isla na lumulutang sa kalangitan. Napakalaki ng isla na tila kayang maglaman ng 1,000 lungsod na kasing laki ng Skywind City. Tila isang paraiso kung saan naninirahan ang mga immortal. Napapaligiran ang isla ng magagandang bundok at nababalutan ng hamog na pumipigil sa mga mausisa. Ang 79 na patong ng hamog na aming nadaanan ay mula sa Sect Guarding Formation na nagpoprotekta sa paligid ng estate. Mahihirapan ang mga tagalabas na tumawid sa mga patong ng hamog, paliwanag ni Fraser, nakakapagdala ako ng mga tagalabas dito dahil sa identity token ng aking inner elder. Ang mga outer elder at inner disciples ay maaari lamang magdala ng isang tao dito. Natural, ang mga outer disciples ay hindi maaaring magdala ng kahit sino dito. Tulad ng mga inner elder, ang mga core disciples ay pinapayagang magdala ng 3 tao dito. Ang mga pilit na papasok sa lugar na ito ay aatakehin ng Sect Guarding Formation. Ang mga mas mahina kaysa sa Lords of Gods ay tiyak na mamamatay. Kahit ang mga ordinaryong Lords of Gods ay masasaktan kung sila ay papasok ng walang ingat. Sa mga salitang ito, nalaman ni Alvin kung gaano kalakas ang formation. Nagpatuloy si Fraser sa pagsasabing, bukod sa formation na nagpoprotekta sa gana ng estate, mayroon tayong isa pang Sect Guarding Formation na nagpoprotekta sa sekta. Ang hamog na bumabalot sa isla ay mula sa formation na iyon. Kung walang identity token, hindi ka makakapasok sa estate. Hindi kita madadala sa formation na iyon. Para magawa iyon, kakailanganin nating kumuha ng clearance mula sa Sect Guardian Pavilion.
Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita, ang Sect Guardian Pavilion ang responsable sa pagprotekta sa sekta. Ang mga miyembro ng pavilion ay lubos na tapat sa sekta. Lahat sila ay mga mandirigmang Death Warrior. Maingat na tumingin si Fraser sa paligid bago niya ipinagpatuloy ang pagsasalita gamit ang voice transmission. Ang mga mandirigmang kamatayan ay nanumpa sa Devil Heart's Blood Oath upang maging tapat sa sekta. Kung ipagkanulo nila ang sekta, kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanila. Tanging ang mga may posisyong mas mataas kaysa sa mga pangunahing elder ang maaaring magdala ng mga tagalabas sa estate. Ang lahat ng iba ay kailangang kumuha ng clearance mula sa Sect Guardian Pavilion bago sila makapagdala ng mga tagalabas sa estate. Napakahigpit ng seguridad ng Hidden Fog Sect. Medyo sukdulan, sabi ni Alvin bago siya nagtanong, may nangyari ba noon na naging dahilan para maging napakamapagbantay ng Hidden Fog Sect? Ayon sa mga chismis, tila ganoon nga ang nangyari, pero hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, sabi ni Fraser sabay tango, walang duda na mas mahigpit ang seguridad ng ating sekta kumpara sa ibang puwersang may ranggong Panginoon. Sa katunayan, kahit ang mga puwersang may ranggong emperador ay maaaring hindi gaanong mahigpit sa kanilang mga hakbang sa seguridad. Tiyak na may nangyaring masama noon kaya mahigpit ang seguridad ng Hidden Fog Sect. Gayunpaman dahil kahit si Fraser ay hindi alam ang nangyari, malinaw na balak ilihim ng mga matataas na opisyal ng Hidden Fog Sect ang bagay na ito. Alvin, nakausap ko na ang mga tao mula sa Sect Guardian Pavilion. Kailangan nating maghintay na magpadala sila ng isang tao, sabi ni Fraser, pagkatapos mong makapasok sa sekta at may rehistro ka bilang isang disipulo, malaya kang makakapasok at makakalabas ng ari-arian gamit ang iyong identity token. Tumango si Alvin. Ilang minuto ang lumipas, isang figure ang lumitaw mula sa hamog na bumabalot sa lumulutang na isla. Kumislap ang figure ng ilang beses bago dumating sa harap ni na Alvin at Fraser. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang itim na roba. Tiningnan niya si Alvin nang walang pakialam bago tinanong si Fraser, Elder Fraser, siya ba si Alvin, ang estudyante ng 10 stars mula sa Hidden Fog Academy? Oo. Tumango si Fraser. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin. Alvin, ito ang ikatlong Pavilion Master ng Sect Guardian Pavilion. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Fraser kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission na mayroong 10 Pavilion Master sa Sect Guardian Pavilion. Ang bawat Pavilion Master ay mayroong 100 Death Warrior bilang kanilang mga nasasakupan. Sa 10 Pavilion Master, mayroong 2 Lord of Gods, at ang iba ay mga natatanging Advanced King of Gods. Bukod doon, nalaman din niya na ang pinakamahinang Death Warrior ay isang simpleng King of Gods. Ang Sect Guardian Pavilion ay may 1,000 Death Warrior na mga hari ng mga Diyos. Medyo nagulat si Alvin sa natuklasang ito. Kung isasaalang-alang na ang mga Death Warrior ay hindi mga disipulo, ang kanilang bilang ay tunay na mataas. Sa panlabas, sinabi niya, pagbati, 3rd Pavilion Master. Hindi tumugon ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa pagbati ni Alvin. Sa halip, sinabi lamang niya, ipakita mo sa akin ang identity token ng iyong estudyanteng 10 stars. Tahimik na ibinigay ni Alvin ang kanyang identity token sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Tumango siya matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Alvin. Kasunod nito, isang di nakikitang puwersa ang sumulpot at lumapit kay Alvin. Kasabay nito, sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, huwag kang lumaban. Kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Pinakalma ni Alvin ang kanyang katawan pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Sa sumunod na sandali, natuklasan niyang nakadaan na siya sa hamog at nakapasok sa lupain ng Hidden Fog Sect. Pagpasok sa estate, sinabi ni Fraser, salamat, 3rd Pavilion Master. Hindi pinalampas ng nasa katanghaliang gulang na si Fraser ang isang sulyap bago ito nawala sa kanilang paningin. Likas na walang pakialam ang mga miyembro ng Sect Guardian Pavilion. Masasanay ka rin naman kalaunan, nakangiting paliwanag ni Fraser. Tumango si Alvin bilang tugon. Tere na at iparehistro ka na, sabi ni Fraser kay Alvin.
Dahil kasama niya si Fraser, kalahating oras lang ang itinagal ni Alvin para matapos ang pagpaparehistro. Alvin, may mga bagay akong kailangan asikasuhin ngayon. Nagpatawag na ako ng isang tao para ipakita sa iyo ang cultivation ground ng mga inner disciples, sabi ni Fraser. Pagkarinig pa lang ng boses ni Fraser, isang magandang babae ang biglang lumitaw sa harap ng dalawa. Ang babae ay nakasuot ng mahabang pulang damit. Bagamat hindi siya isang walang kapantay na kagandahan tulad ng dalawang asawa ni Alvin at ni Tanya, isa pa rin siyang kagandahan sa kanyang sariling karapatan. Pagbati, Lolo, magalang na bati ng babae kay Fraser. May bahid ng kuryosidad na makikita sa mga mata nito nang tumingin siya kay Alvin sa gilid ng kanyang mga mata. Maxine, may kailangan akong asikasuhin kaya iiwan ko na sa iyo si Alvin. Bakit hindi mo siya ilibot? Nakangiting sabi ni Fraser. Si Maxine ang pinakanamumukod tanging miyembro ng Damon clan sa mga nakababatang henerasyon. Siya lang ang nag-iisa sa clan na naging inner disciple ng Hidden Fog Sect. Ang kanyang mga kasamahan ay mga outer disciple at outer elder lamang. Lumingon si Fraser kay Alvin at nakangiting sinabi, Alvin, ito ang pamangkin kong apo, si Maxine. Isa rin siyang panloob na disipulo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa kanya. Dadalhin ka rin niya sa cultivation ground ng mga panloob na disipulo. 3,664. Maxine, alagaan mo si Alvin. Hindi ako matutuwa kung babayaan mo siya, sabi ni Tang Chin bago siya umalis. Pagkatalikod niya, isang makabuluhang ngiti ang makikita sa mukha nito. Sinadya niyang lumikha ng pagkakataon para mapalapit ang kanyang apo kay Alvin. Noong kumakain siya sa restoran na pagmamayari ng angkan ng Song, naisip na niya ang pagpapakilala kay Maxine kay Alvin. Dahil sa kung gaano kahusay si Alvin, kung magtatagumpay si Maxine sa pagbuo ng relasyon kay Alvin, tiyak na ongat ang kanilang angkan sa mataas na antas. Gayunpaman, noong panahong iyon, sinabi ni Alvin na siya ay may asawa at mga anak na kaya binaliwala niya ang ideyang iyon. Gayunpaman, nang makita ni Fraser kung paano nagpakumbaba ang angkan ng Song sa harap ni Alvin, hanggang sa puntong pinatay pa ni Edmund, ang pangalawang Panginoon ng angkan ng Song, ang kanyang anak para lang mapapayapa ang loob ni Alvin, determinado siyang magkunwaring matchmaker. Bilang isa sa 3 nangungunang babaeng disipulo sa Hidden Fog Sect, lubos na nagtitiwala si Fraser sa kakayahan ni Maxine. Medyo kaunti ang bilang ng mga babaeng disipulo kaya maiisip kung gaano kakaunti ang mga natatanging babaeng disipulo sa Hidden Fog Sect. Bukod doon, kinilala si Maxine bilang pinakamagandang disipulo ng Hidden Fog Sect. Maraming lalaking disipulo ang nag-aaway para sa kanya. Mayroon ding mga pangunahing disipulo na humingi ng kamay sa kanya para pakasalan. Masaya sana si Fraser na ipakasal si Maxine sa kahit sino sa mga pangunahing disipulo. Tutal, ang mga pangunahing disipulo ay may magandang kinabukasan sa unahan nila. Mas maganda pa ang kanilang inaasahan kaysa sa kanya. Sa kasamaang palad, walang interes si Maxine sa kahit sino sa mga pangunahing disipulo. Matigas ang ulo ni Maxine kaya imposibleng pilitin siyang magpakasal sa isang lalaking hindi niya gusto. Sa katunayan, malamang napipiliin niya ang kamatayan kaysa piliting magpakasal sa isang taong hindi niya gusto. Kaya naman, si Fraser, nasabik na ipakasal si Maxine sa isang taong makakatulong sa kanilang angkan sa hinaharap, ay nagpas siyang subukang ipares siya kay Alvin. Gayunpaman, bago umalis si Fraser, nagpadala siya ng voice transmission kay Maxine. Maxine, si Alvin ay may asawa at mga anak na. Kung hindi mo matanggap iyon, kahit papaano ay subukan mong makipagkaibigan sa kanya. Hindi sumagot si Maxine sa boses ni Fraser. Bagamat gwapo at may pambihirang tindig si Alvin, hindi mahalaga ang mga bagay na ito sa isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Para kay Maxine, ang lalaking gusto niya ay kailangang maging malakas. Hanggat sapat ang lakas nito, wala siyang pakialam kung may asawa o anak ang lalaki. Sa kanyang palagay, normal lang para sa mga makapangyarihang lalaki ang magkaroon ng maraming asawa. Bukod dito, tiwala siya sa kanyang kagandahan at sigurado siyang makukuha niya ang puso ng lalaki kahit gaano pa karami ang asawa nito.
Sa pagkakataong ito, sumulyap si Maxine kay Alvin bago casual na sinabi, "Sumunod ka sa akin." Tahimik na sinundan ni Alvin si Maxine. Natural niyang alam na sinasadya ni Fraser na lumikha ng pagkakataon para makipag-ugnayan siya kay Maxine. Tutal, nabanggit na ni Fraser ang pakikipag-date niya kay Maxine noong nasa restaurant pa sila. Magiging abala sana siya kung masigasig na kumilos si Maxine. Kaya naman, nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang kawalang bahala ni Maxine. "Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa akin," sabi ni Maxine habang itinuturo niya kay Alvin ang paligid ng estate, itinuturo ang iba't ibang mga gusali kung saan nakatira ang mga pangunahing elder at mga panloob na elder. Ang mga matataas na opisyal ng Hidden Fog Sect ay nanatili sa ibang lugar. Ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Hidden Fog Sect ay pareho sa lahat ng dako kaya hindi mahalaga kung saan man manatili ang isa. Doon nakatira ang pangalawang elder, sabi ni Maxine habang itinuturo ang isang gusali na parang isang maliit na palasyo, nandoon din ang kanyang cultivation ground, at doon din magsasaka ang kanyang mga disipulo. Tumango si Alvin. Kasabay nito, naalala niya ang panahon sa Hidden Fog Academy nang tumanggi siya sa imbitasyon ng isang binata na nagsasabing disipulo siya ng pangalawang elder ng Hidden Fog Sect. Nang panahong iyon, labis na nagalit ang lalaking iyon sa pagtanggi ni Alvin kaya muntik na niyang atakihin si Alvin. Sa huli, pinigilan siya ng kanyang kasama. "Ilan ang pangalawang elder sa sekta?" tanong ni Alvin. "Isa lang. Mayroon lamang 19 na ranggong core elder sa sekta, at ang pangalawang elder ay isa sa kanila. Ang mga walang ranggong core elder ay mga supreme elder. Natural na mas mataas ang katayuan ng mga supreme elder kaysa sa 19 na ranggong core elder, at kapantay sila ng mga vice sect leader. Ang ilan sa mga supreme elder ay mas malakas kaysa sa sect leader. Sila ang mga elder ng ating sect leader. Bukod doon, ang sekta ay mayroon ding 19 na tagapag-alaga, ang kanilang katayuan ay maihahambing sa mga vice sect leader at mas mataas kaysa sa 19 na ranggong core elder." Nang tiningnan ni Alvin ang tirahan ng pangalawang elder, napaisip siya kung naroon ba si Tefeng ngayon. "Base sa ating bilis, makakarating tayo sa cultivation ground ng mga inner disciples sa loob ng 15 minuto, sabi ni Maxine. 12 hininga lang sana ang kailangan nila para makarating sa cultivation ground ng mga inner disciples kung hindi niya kinailangang ihatid si Alvin. "Pasensya na sa abala," sabi ni Alvin nang may pagtango at ngiti sa kanyang mukha. Habang sila ay lumilipad, nakita niya ang isang pamilyar na figure na paalis sa tirahan ng pangalawang elder. Ramdam niya ang titig nito sa kanya. Hindi si Tefeng yan, bagamat nasulyapan lamang ni Alvin ang figure, sigurado siyang hindi iyon si Tefeng. Gayunpaman, hindi siya nabahala at patuloy na sumunod sa pangunguna ni Maxine. Tunay ngang hindi kay Tefeng ang figure. Ito ang binata na nakasuot ng kulay abong damit na nakatayo sa likuran ni Tefeng nang puntahan ni Tefeng si Alvin sa Hidden Fog Academy. Siya ang pang-apat na nakababatang kapatid ni Tefeng, ang pang-apat na disipulo ng pangalawang nakatatanda. Hindi ba't si Alvin iyan? Nagulat ang binata nang makita niya si Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, dali-dali siyang nagpadala ng mensahe gamit ang voice transmission. "Lloyd, maaari mo bang tanungin si Maxine kung sino ang binata na nakasuot ng lila na kasama niya? Huwag mong sabihin sa kanya na ako ang nagtanong. Magkunwari kang may ibang nakakita sa kanila." Si Lloyd ay isang panloob na disipulo ng Hidden Fog Sect na may magandang relasyon kay Tefeng at sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi nagtagal ay dumating ang tugon ni Lloyd. "Nico, gusto mo rin ba si Maxine? Bakit bigla kang nag-aalala kung sino ang kasama niya?" Nanunuksong tanong ni Lloyd. "Masyado kang nag-iisip. Mukhang pamilyar ang binata na nakasuot ng lila kaya gusto kong malaman kung sino siya. Sige, bilasan mo at tanungin mo siya. Maglilibre ako ng masarap na pagkain mamaya," sagot ni Nico. Hindi kinailangang maghintay ng matagal ni Nico para sa tugon ni Lloyd. Si Nico, ang binata na nakasuot ng lila ay isang estudyante ng 10 stars mula sa Hidden Fog Academy. Kara-rating lang niya ngayon at sumali sa sekta bilang isang inner disciple. Hindi ko inaasahan na ire-recommende ni Vice Sect Leader Meyer ang isang estudyante na sumali sa sekta ng maaga.
Sinasabing inirekomenda pa niya ang estudyanteng iyon na maging isang core disciple. Ang estudyanteng iyon ay kukuha ng pagsusulit para sa mga core disciple sa loob ng kalahating taon. Nabanggit mo na parang pamilyar siya. Kilala mo ba siya? Salamat. Nagpasalamat si Nico kay Lloyd ngunit hindi niya sinagot ang tanong nito. Mabilis siyang lumipad palayo bago huminto sa harap ng isang gusali. Pinakamatandang kuya, libre ka ba? 3,665. Isang figure ang lumipad palabas ng gusali at lumitaw sa harap ni Nico sa isang kisap mata lamang. Walang iba kundi si Tefeng na pumunta sa Hidden Fog Academy upang ipahayag ang intensyon ng kanyang Panginoon na tanggapin si Alvin bilang disipulo ni Alvin. Tapos siyang tanggihan ni Alvin, nagkimkim siya ng sama ng loob kay Alvin. Kinamuhian niya si Alvin hanggang sa puntong hiniling niya na sana ay mamatay na lang si Alvin bago sumali sa Hidden Fog sect. Nakatatanda kong senior brother, natatandaan mo pa ba si Alvin, ang pinakamalakas na 10-star student mula sa Hidden Fog Academy na sumire sa record sa pamamagitan ng pag-iipon ng 120,000 points noong trial ng 10-star students? Tanong ni Nico. Sina Tefeng at Nico, na minsan nang nakilala si Alvin, ay nagulat nang marinig nila ang tungkol sa natatanging pagganap ni Alvin noong paglilitis sa mga estudyante ng 10 stars. Bukod dito, nakaligtas pa nga si Alvin sa maraming pagtatangkang patayin mula sa iba't ibang puwersang may ranggong hari sa Skywind City noong panahon ng paglilitis. Paano ko siya hindi maalala? Sabi ni Tefeng habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, narinig ko mula sa aming Panginoon na inirekomenda ni Vice Sect Leader Meyer na payagan siyang sumali sa aming sekta ng mas maaga bilang isang inner disciple. Sa katunayan, iminungkahi ni Vice Sect Leader Meyer na gawin siyang core disciple. Hindi ko inaasahan na darating siya ng ganito kaga. Pinakamatandang kapatid, masungit na sabi ni Nico, si Alvin ay isa ng inner disciple. Alam kong ayaw mo sa kanya, pero mas mabuting huwag ka munang kumilos laban sa kanya sa ngayon. Dapat mong malaman ang tungkol sa mga patakaran ng sekta. Nag-aalala si Nico na baka mapasama sa gulo ang kanyang mainitin ang ulong nakatatandang kapatid. Alam ko, naiinip na sabi ni Tefeng, pumunta ka lang ba para sabihin sa akin ang tungkol dito? Oo. Ngumiti si Nico nang may pag-aalinlangan. Hindi lamang siya pumunta upang ipaalam kay Tefeng ang pagdating ni Alvin, kundi pumunta rin siya upang ipaalala kay Tefeng na huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, maaaring hindi man lang mailigtas ng kanilang Panginoon si Tefeng mula sa mga kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran ng sekta. Sa anumang kaso, hindi ako tanga, mapanghamak na sabi ni Tefeng, dahil sumali siya sa sekta, natural lang na may mga paraan ako para harapin siya nang hindi na kailangang gumawa ng aksyon. Sa katunayan, hindi siya karapat-dapat na ako mismo ang gumawa ng aksyon. Bagamat hindi isang pangunahing disipulo si Tefeng, medyo sikat siya. Ito ay dahil sa kanyang katayuan bilang isang disipulo ng pangalawang elder ng Hidden Fog sect at sa kanyang cultivation base na isang hari ng mga Diyos. Kung tutuusin, ang isang simpleng hari ng mga Diyos na wala pang 10,000 taong gulang ay bihira sa mga panloob na disipulo. Magaling yan. Nakahinga ng maluwag si Nico nang marinig ang mga sinabi ni Tefeng. Kung wala nang iba pa, dapat kang magpursige pa ng cultivation para makalusot ka. Kung hindi, hindi magtatagal at malalampasan ka na ni Alvin, mapangasar na sabi ni Tefeng bago siya umalis. Walang magawang pinanood ni Nico habang lumilipad si Tefeng sa malayo sa halip na bumalik sa kanyang tirahan. Alam niyang may binabalak na si Tefeng laban kay Alvin. Tutal, pamilyar na pamilyar siya kay Tefeng. Matapos mapahiya ni Alvin, nagkimkim ng sama ng loob si Tefeng kay Alvin. Noong panahong iyon, wala nang magagawa si Tefeng dahil si Alvin ay nasa Hidden Fog Academy. Ngayong nasa Hidden Fog sect na si Alvin, alam niyang tiyak na hindi palalampasin ni Tefeng ang pagkakataong ito para maghiganti. Umaasa ako na hindi lalampas ang panganay na nakatatandang kapatid. Bihira na bigyan ng ganitong kalaki na pagpapahalaga ni Vice Sect Leader Meyer ang isang disipulo. Nagbigay pa siya ng 2 rekomendasyon. Malinaw na mataas ang tingin niya kay Alvin, bulong ni Nico sa sarili bago siya bumalik sa kanyang tirahan.
Dahil sina Tifeng at Nico ay mga disipulo ng pangalawang nakatatanda, ang kanilang mga tirahan ay malapit sa bahay ng kanilang Panginoon. Habang papunta sila sa cultivation ground ng mga inner disciples, patuloy na itinuro ni Maxine ang mga gusali kay Alvin. Doon nakatira ang mga pang-apat na elder at ang kanyang mga disipulo. Ang mga matataas na opisyal sa sekta ay karaniwang nakatira malapit sa kanilang mga disipulo at kamag-anak dahil mas madali ito. Karamihan sa mga panloob na disipulo na naninirahan sa cultivation ground ay walang mga master sa sekta. Ang ilan sa kanila ay hindi tumatanggap ng master maliban kung ito ay isang mataas na opisyal ng sekta. Mayroon ding mga mayabang na nag-iisip na kahit ang mga matataas na opisyal ay hindi kwalipikado na maging kanilang mga master. Karamihan sa mga panloob na disipulo doon ay walang mga master dahil ang kanilang mga pagganap ay itinuturing na ordinaryo. Bukod dito, iniisip din ng mga matataas na opisyal na ang mga panloob na disipulo ay mas mababa sa kanila, sabi ni Maxine. Pagkatapos, sumulyap siya kay Alvin bago siya bumantong hininga at nagtanong, bagamat 2 beses kang inirerekomenda ng Vice Sect Leader, hindi niya ipinahayag ang kanyang pagnanais na tanggapin ka bilang isang disipulo, tama ba? Tumango si Alvin. Alam mo ba kung bakit? Tanong ni Maxine. Hindi na hinintay ang sagot ni Alvin, nagpatuloy siya sa pagsasalita, batay sa iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, maraming kataas-taasang elder at guardian na may parehong katayuan kay Vice Sect Leader Meyer ang malugod na tatanggapin ka bilang kanilang disipulo. Naisip mo ba kung bakit hindi ganoon ang kaso para kay Vice Sect Leader Meyer? Bakit? Tanong ni Alvin. Sa katunayan, napaisip din siya tungkol sa bagay na ito. Bago pa niya unang nakilala si Sergio, handa na siyang tumanggi kay Sergio nang ipahayag ni Sergio ang kanyang pagnanais na tanggapin siya bilang isang disipulo. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, hindi man lang binanggit ni Sergio ang bagay na ito. Inisip niya kung alam ba ni Sergio na tinanggihan niya ang Panginoon ni Tifeng, kaya naman, hindi na siya hiniling ni Sergio na maging disipulo niya. Gayunpaman, batay sa mga salita ni Maxine, malinaw na hindi iyon ang nangyari. Ang pangalawang pinuno ng sekta ay may isang disipulo na lubos niyang pinahahalagahan. Gayunpaman, nang pumanaw ang kanyang disipulo, nangako siyang hindi na siya tatanggap ng isa pang disipulo sa kanyang buhay, sabi ni Maxine na may bahid ng paggalang sa kanyang boses, bagamat hindi niya isinumpa ang panunumpa sa dugo ng puso ng demonyo, sinabi ng aking lolo na malamang na hindi na siya tatanggap muli ng isa pang disipulo. Sandali siyang tumigil bago sinabi, Alvin, kapag kumalat na ang balita tungkol sa pagdating mo sa sekta, tiyak na susubukan ka ng mga kataas-taasang elder at guardian na maging disipulo nila. Dapat mong pag-isipang mabuti kung sino ang tatanggapin mong master. Tutal, maraming paksayon sa sekta. Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko dapat kang sumali sa mga anak ng Skywind City dahil doon ka nanggaling. Tiyak na aalagaan ka nila ng husto. Bagamat hindi taga Skywind City si Maxine, sumali siya sa unang inapo ng Skywind City dahil kay Fraser. Aalagaan ka rin ng husto ng ibang mga supling. Gayunpaman, matatagalan pa dahil magiging maingat sila sa iyo sa simula. Sa anumang kaso, mungkahi ko lang ito. Nasa kamay mo pa rin ang pagpili. Hindi ka tatapunan ng unang supling ng Skywind City kahit na magdesisyon kang huwag sumali sa amin. Tutal, lahat tayo ay galing sa sekta. Bahagyang napangiti si Alvin nang marinig ang mga salita ni Maxine. Salamat sa mungkahi. Nang makarating sila malapit sa isang bulubundukin, tumingin si Maxine sa malayo at sinabing, ang cultivation ground ng mga inner disciples ay nasa likod ng tuktok ng bundok. Mayroong ilang libong inner disciples sa sekta. Humigit kumulang 20% sa kanila ay mga disipulo ng matataas na opisyal. Karamihan sa mga inner disciples ay karaniwang nagsasaka sa cultivation ground. Bukod doon, maaaring ang ilan ay umalis sa sekta upang magsaka sa labas habang ang ilang matatandang inner disciples ay nasa labas na tumutulong sa sekta na pamahalaan ang mga gawain nito. Kaya naman, karaniwang mayroong humigit kumulang 1,000 inner disciples sa cultivation ground. Matapos dumaan sa kabundukan, nakarating ang dalawa sa harap ng isang lambak. Hindi pantay ang lupa, at nakakalat ang mga bahay na bato at mga bahay na kahoy na may iba't ibang laki at hugis.
Tila ang mga bahay na iyon ay itinayo mismo ng mga disipulo. Ang mga bahay na ito ay itinayo ng mga panloob na disipulo. Ang mga natatakpan ng sapot ng gagamba ay walang nakatira. Maaari mong piliing linisin ito at manatili doon o maaari kang magtayo ng sarili mong bahay, sabi ni Maxine. Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa iyong responsibilidad bilang isang panloob na disipulo sa pamamagitan ng Memory Jade Token na ibinigay sa iyo noong nagparehistro. Kung mayroon kang anumang hindi sigurado, maaari mo akong kausapin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinigay niya ang kanyang soul pearl kay Alvin. Salamat. Matapos itabi ang kanyang soul pearl, iniabot din ni Alvin ang kanyang soul pearl sa kanya. Salamat sa paglibot sa akin ngayon. Kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa akin. 3,666. Sa buong paglalakbay nila, ipinakita lang ni Maxine kay Alvin ang iba't ibang gusali at ipinakita rito, wala naman itong ibang pinag-usapan maliban doon. Dahil dito, sigurado si Alvin na wala itong pakialam sa kanya at tinutulungan lamang siya dahil kay Frasier. Wala lang yan kaya hindi mo kailangang maramdaman na obligado kang sabihin ang mga bagay na yan, sabi ni Maxine nang may bahagyang ngiti. Gayunpaman, hindi niya inabot ang kamay para kunin ang soul pearl ni Alvin. Parang wala na siyang balak na makipag-ugnayan dito sa hinaharap. Kunin mo na lang. Sino ang nakakaalam kung makakatulong ako sa hinaharap? Nakangiting sabi ni Alvin. Ayaw niya talagang magkaroon ng utang na loob sa iba. Bagamat kaunting pagsisikap lang ang kailangan ni Maxine, alam niyang hindi siya karaniwang inaatasan na magpakita sa mga bagong disipulo. Natural lang, alam niyang inayos lang ni Frasier na ipakilala siya nito sa pag-asang magugustuhan siya nito. Bukod doon, sa maikling panahon na magkasama sila, ramdam niya ang pagmamataas at kaabangan na nakaukit sa buto nito. Sa dalawang buhay niya, iilang babae lang ang nakilala niya na may ganitong kaabangan at pagmamalaki. Sige. Tumanggaw si Maxine sa huli. Bahagyang nawawala ng kakayahan ang makikita sa mukha niya nang tanggapin niya ang soul pearl ni Alvin. Napansin ni Alvin ang ekspresyon ng mukha nito at hindi niya napigil ang mapangiti ng mapait. Bihira niyang ibigay ang kanyang soul pearls, ngunit isa sa mga pagkakataong nagkusa siyang ibigay ang kanyang soul pearl ay tinanggihan siya. Aalis na ako, sabi ni Maxine bago siya umalis, tandaan mong tingnan ang Inner Disciple Manual na nakapaloob sa Memory Jade Token. Makakatipid ka nito ng maraming abala sa hinaharap. Sige. Mahinang tumanggaw si Alvin habang pinapanood ang pag-alis ni Maxine. Pagkatapos, nagtungo siya sa cultivation ground ng mga Inner Disciples. Sa halip na magtayo ng bahay, pinili niyang manatili sa isang bakanteng bahay na bato. Swoosh! 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 Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, isang bug zone ng hangin ang dumaan sa bahay na bato, inalis ang mga sapot at alikabok. Sa isang kisap mata lamang, wala ni isang butil ng alikabok ang nakita sa bahay. Pagpasok sa bahay, tiningnan ni Alvin ang formation compass na ibinigay sa kanya noong siya ay nagparehistro. Ang formation compass ay ibinigay sa mga disipulo upang mailagay nila ito sa kanilang cultivation place upang maiwasan ang pagkagambala. Nagsilbi rin itong protektahan ang mga disipulo dahil kayang pigilan ng formation ang lahat ng mas mahina kaysa sa mga hari ng mga Diyos na makapasok. Kung mawasak ang formation, ang mga inner elder na responsable sa pagprotekta sa mga disipulo ay maaalerto rin. Nakakrus na nakaupo si Alvin sa kama bago niya inilabas ang Memory Jade Token. Manual ng panloob na disipulo. Sa sandaling may pasok niya ang isang hibla ng kanyang banal na kamalayan dito, isang napakalaking karga ng impormasyon ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Ang introduksyon ng manual ay naglalaman ng ilan sa mga pangunahing tuntunin. Nariyan ang mga tuntunin at patakaran ng Hidden Fog Sect na partikular para sa panloob na sekta. Kasama nito ang mga detalyadong paglalarawan ng mga parusa sa paglabag sa mga tuntunin. Ang mga tuntunin ay katulad ng mga batas sa mundo upang mapanatili ang kaayusan. Maraming impormasyon ang laman ng manual, kaya naman, inabot ng ilang oras bago natapos ni Alvin ang manual. Dahil dito, lumalim din ang kanyang pag-unawa sa Hidden Fog Sect. Ang Hidden Fog Sect ay isang puwersang nasa ranggo ng Panginoon lamang, ngunit napakayaman pa rin nito.
Ang bawat inner disciple ay binibigyan ng 10 tail ng Divine Rocks bawat buwan. Kahit na hindi ko kolektahin ang aking Divine Rocks, maiipon pa rin ang mga ito, at maaari ko pa rin itong kolektahin sa ibang araw. Bagamat si Alvin ay nagtataglay ng ilang daang libong tail ng mga banal na bato, humanga pa rin siya nang maisip niya ang Hidden Fog Sect na nagbibigay ng 10 tail ng mga banal na bato sa napakaraming inner disciples. Dahil lamang sa mga inner disciples, ang sect ay nagbibigay na ng 10,000 banal na bato kada buwan. Bukod dito, hindi pa kasama rito ang mga banal na bato na inilaan para sa mga core elder, inner elder, outer elder, guardian, core disciples, at outer disciples. Mas maganda nga ang kapaligiran ng cultivation dito kaysa sa akademya. Nariyan din ang Heavenly Stairs Battle para sa mga inner disciples na mga Diyos at Hari ng mga Diyos ayon sa pagkakabanggit. Ang pinakamataas na ranggo ay tatanggap din ng malaking gantimpala. Maaaring pumili mula sa iba't ibang gantimpala o humingi ng katumbas na halaga. Dahil sa mga gantimpala, medyo nasasabik si Alvin tungkol sa Heavenly Stairs Battle. Dahil kalahating taon pa ang layo ng pagsusulit para sa mga pangunahing disipulo, dapat ay mayroon pa siyang sapat na oras para lumahok sa Heavenly Stairs Battle. Pagkatapos noon, nagpa siya si Alvin na umalis sa kanyang bahay na bato upang magtanong tungkol sa kompetisyon. Paglabas niya, nakita niya ang isang figure na lumilipad palabas ng isang bahay na kahoy at dali-daling hinarang ang figurang iyon. Anong problema? Maingat na tumingin ang kausap kay Alvin. Kumusta, medyo nahihiya na sabi ni Alvin. Tutal, bastos naman ang biglang hamarang sa daan ng isang tao. Nagtanong siya, pasensya na. Gusto ko lang itanong kung kailan ang nalalapit na labanan sa hagdanan ng langit. Labanan sa hagdanan ng langit. Ang binata na naharang ni Alvin ay may ordinaryong anyo at katamtamang pangangatawan. Kumunat ang noo niya habang nakatingin sa hindi pamilyar na binata na nakasuot ng lila at nagtanong, isa ka bang bagong inner disciple? Tiyak na bagong dating si Alvin dahil ngayon lang niya nakita si Alvin at dahil na rin sa tanong ni Alvin. Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Ang susunod na labanan sa Heavenly Stairs ay sa loob ng 4 na buwan, medyo naiinip na sabi ng binata, ngayong nasagot ko na ang tanong mo, maaari ka bang tumabi? Paumanhin. Dahil alam ni Alvin na ang kanyang ginawa ay maituturing na bastos, humingi siya ng paumanhin at tumabi. Ang kanyang isipan ay puno lamang ng mga iniisip tungkol sa labanan sa Heavenly Stairs sa sandaling ito. Mayroon pa akong 4 na buwan. Sa panahong ito, dapat kong subukang maging isang advanced na Diyos. Kung magtatagumpay ako, hindi magiging kagulat-gulat ang pagranggo sa tuktok, naisip ni Alvin sa sarili. Bagamat sigurado si Alvin na mauuna siya kahit na isa lamang siyang intermediate god, naisip niya na makakaakit ito ng labis na atensyon at gulo. Dahil sa inggit at selos, sino ang nakakaalam kung may mga taong magtatangkang patayin siya? Bagamat ang sekta ay nagbibigay ng sapat na cultivation resources, mayroon pa ring limitasyon para sa mga ito. May mga taong ayaw ibahagi ang mga yaman na ito sa ibang tao. Bagamat hindi natatakot si Alvin sa kahit sino sa mga panloob na disipulo, hindi niya maaaring playasin ang kanilang mga Panginoon na mga elder ng Hidden Fog Sect. Kahit na hindi maaaring kumilos ng hayagan ang mga elder laban sa kanya, madali para sa kanila na kumilos ng walang pahintulot. Kung maaari, dapat kong subukang maghanap ng taga-suporta sa sekta. Gayunpaman, ang pagtanggap ng isang master ay imposible. Tutal, mayroon na akong master, bulong ni Alvin sa sarili. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo nang maisip niya ang bagay na ito. Hayaan mo na. Hakbang lang tayo ng paisa-isa sa ngayon. Dahil doon, bumalik si Alvin sa bahay na bato upang magsaka. Sa isang punto, nagising si Alvin dahil sa isang kaguluhan sa kanyang formation. Bagamat hindi nagpumilit pumasok ang sinumang nasa labas, na-trigger pa rin niya ang alarma ng formation. Nang lumabas si Alvin mula sa bahay na bato, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang binata. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng mahabang damit na kulay cyan. Bagamat medyo gwapo siya, mukhang malungkot naman siya. Sa kabilang banda, pangkaraniwan lang ang hitsura ng binata.
Medyo matamlay ang itsura niya, pero maliwanag naman ang mga mata niya. Hinahanap mo ba ako? Nakakunot ang noo na tanong ni Alvin habang sinusuri ang dalawang estranghero. Bago ka lang dito. Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin. May problema ka ba dyan? Prangkang tanong ni Alvin. Ang bahay na batong ito ay ang lugar ng paglilinang ng aking panganay na kapatid. Babalik siya agad. Dahil bago ka lang dito, hindi ako magsasalita ng marami, pero mas mabuting lisanin mo na ang bahay na bato. Lugar ng cultivation ng panganay mong kapatid. Tinaasan ni Alvin ang isang kilay. Marahil, kung hindi niya binasa ang Inner Disciple Manual, maaaring humingi na siya ng tawad at umalis na sa bahay na bato. Gayunpaman, malinaw na nakasaad sa Inner Disciple Manual na ang mga bakanteng bahay ay maaaring tirahan ng sinuman sa mga Inner Disciple. Batay sa mga sapot ng gagamba na nakasabit sa bahay nang dumating siya, malinaw na ang bahay ay matagal nang walang laman. Tama. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. May bahid ng pagkainip ang sumilay sa kanyang mga mata nang sabihin niya, ang panganay kong kapatid ang nagtayo ng bahay na ito. Dahil baguhan ka lang, dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Bakit? Tanong ni Alvin. Dahil ang mga taong nasa harap niya ay mga inner disciples din, hindi siya naniniwalang hindi nila alam ang mga patakaran. Kararating lang niya kamakailan, ngunit ang dalawang taong ito ay kumakatok na sa kanyang pinto. Pakiramdam niya ay hindi simple ang bagay na ito. Ano? Ayaw mo bang umalis? Agad na tumigas ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Isa ka lang namang intermediate god. Hindi ka kapantay ko, isang advanced god. Ngumisi ang mukhang walang emosyong binata sa sandaling iyon habang bigla siyang naglabas ng isang mapang-ipong aura. Walang ekspresyong tiningnan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang nagtatanong, hindi ka bagay sa kanya. Sigurado ka ba? 3,667. Nabigla ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa kumpiyansa ni Alvin. Sa kabila ng pagiging isang advanced na Diyos, siya ay nasa pinakamababang ranggo sa mga inner disciples na mga advanced na Diyos. Sa katunayan, ang ilan sa mga mas natatanging intermediate na Diyos ay may lakas na kapantay ng kanya. Isang bahid ng takot ang sumilay sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang iniisip niya ang dahilan kung bakit ang isang Diyos na nasa gitna ay may ganoong kumpiyansa sa pagharap sa isang Diyos na nasa mataas na antas. Gayon din, makikita ang takot sa mga mata ng mukhang walang emosyong binata habang nagtatanong siya, sino ka? Pangungutya na sinabi ni Alvin, hindi mo nga ako kilala, pero nang ahas kang istorbohin ako habang naglilinang ako. Hindi ba sinabi sa iyo ng taong nagpadala sa iyo rito ang tungkol sa akin? Sa oras na ito, medyo sigurado si Alvin na ang taong nagpadala sa 2 taong ito rito para maghanap ng gulo sa kanya ay si Tefeng, ang disipulo ng pangalawang elder ng Hidden Fog Sect. Kaya naman, dagdag niya, siguro, dapat akong maging mas prangka. Hindi ba't sinabi sa iyo ni Tefeng ang tungkol sa akin bago kanya ipinadala rito? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng dalawa. Bagamat hindi tahasang sinabihan sila ni Tefeng na hanapin si Alvin, pumunta nga sila dahil kay Tefeng. Kanina, nakikipag-usap sila kay Tefeng nang banggitin ni Tefeng na may isang bagong dating na gusto niyang turuan ng leksyon. Nagpa siya ang dalawa na gawin ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling mga kamay dahil tila hindi mahirap maghanap ng gulo sa isang bagong dating. Maaari silang umangkin ng kredito sa harap ni Tefeng sa oras na iyon, at maaaring gantimpalaan pa sila ni Tefeng. Gayunpaman, higit sa kanilang inaasahan na kalmado pa rin si Alvin kahit na pinagbantaan nila siya. Nang makita ang katahimikan ng dalawa, ngumiti si Alvin at sinabing, ako si Alvin. Muling nagbago ang ekspresyon ng dalawa nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Ay ikaw si Alvin. Ikaw ba yung estudyante ng 10 stars mula sa Hidden Fog Academy ng Skywind City? Nagsimulang magpanik ang dalawa. Natural lang na narinig nila ang tungkol sa halimaw na henyo mula sa Hidden Fog Academy. Ang balita tungkol sa natatanging pagganap ni Alvin noong paglilitis sa mga estudyante ng 10 stars ay matagal nang kumalat sa Hidden Fog Sect.
Alam nilang 3,000 taong gulang pa lamang siya ngunit naging isang intermediate god na siya at naunawaan ang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan, na isa sa 4 na kataas-taasang batas. Bagamat mas matanda ang dalawa kay Alvin, 2 o 3 double fused profundities pa lamang ang kanilang naunawaan. Bagamat sila ay mga advanced na Diyos, alam nilang hindi sila makakalaban ni Alvin. Kahit na magsanib puwersa sila, hanggang sa tabla lamang ang kanilang lalabanan. Bukod pa sa lahat ng iyon, ang isang halimaw na henyo tulad ni Alvin ay tiyak na may magandang kinabukasan. Alam ng dalawa na magiging mapaminsala kung masasaktan nila si Alvin. Hanggat walang aksidenteng nangyayari, tiyak na malalampasan sila ni Alvin. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nakita ang panghihinayang sa mga mata ng isa't isa habang nag-uusap sila gamit ang voice transmission. Hindi sana sila kikilos ng ganito katapang kung alam nilang si Alvin ang kanilang target. Napaka-inosente natin. Dapat alam na natin na hindi hihingi ng tulong Senior Brother Tefeng kay Senior Brother Kirby kung gusto niyang harapin ang isang ordinaryong inner disciple. Masisisi lang natin ang ating mga sarili sa padalos-dalos na pagkilos. Kasabay nito, tumanggo si Alvin, tunay nga, galing ako sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Base sa mga nauna mong sinabi, parang gusto mo akong hamanin sa isang tunggalian. Tinatanggap ko ang hamon mo. Pinilit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang isang ngiti sa kanyang mukha habang nagmamadaling sinabi, Junior Brother Darfield, nagbibiro lang ako. Kahit sino ay maaaring tumira sa mga bakanteng bahay. Dahil bakante ito noong lumipat ka, natural lang na maaari kang manatili rito. Ganoon ba? Matawaman na tinitigan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Oo, mabilis na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago lumingon sa binata sa tabi niya at sinabing, bilasan mo at tulungan mo rin akong magsalita. Dahil dito, bumalik sa dati ang binata at sumabat, tama. Biro lang yan, Junior Brother Darfield. Parang hindi biro iyon para sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo, at hahayaan ko na lang ang bagay na ito, sabi ni Alvin habang nakapikit. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago lumingon kay Alvin at sinabi sa kanya ang lahat ng kanilang nalalaman sa pamamagitan ng voice transmission. Junior Brother Darfield, patawarin mo ako sa pang-aabala sa iyo. Junior Brother Darfield, mas mabuting bantayan mo si Senior Brother Romeo. Isa siya sa 10 pinakamalakas na Diyos mga inner disciples. Ang kanyang pangunawa ay dapat kapantay ng sa iyo. Naunawaan niya ang isang triple fused profundity mula sa batas ng hangin. Romeo. Naunawaan ba niya ang isang triple fused profundity mula sa batas ng hangin? Nagyelo ang nanlilisik na mga mata ni Alvin. Noong una, nagtataka siya kung bakit nagpadala si Tefeng ng 2 mahihinang Diyos para turuan siya ng leksyon. Lumalabas na ang dalawa ang nagkusa na maghanap ng gulo sa kanya para makuha ang pabor ni Tefeng. Junior Brother Darfield, kung wala nang iba, aalis na kami. Pasensya na sa abala. Dahil doon, dali-daling umalis ang dalawa bago pa man makasagot si Alvin. Ganoon na ba ako kay Tekot? Natigilan si Alvin nang makita ang bilis ng pagkawala ng dalawa. Umiling siya at bumalik sa kanyang bahay na bato. Nagpatuloy siya sa paglilinang, umaasang makalusot at maging isang advanced na Diyos para hindi masyadong nakakagulat ang kanyang pagganap sa Stairway to Heaven competition. Tutal, ayaw naman niyang makaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Mayroon pa akong ilang buwan bago ang Heavenly Stairs battle. Dapat ay kaya ko nang maging isang advanced god pagdating ng panahon. Bukod pa rito, mayroon pa akong natitirang bisa mula sa Dragon Pattern Divine Grass. Kasunod nito, sinimulan ni Alvin na ilubog ang kanyang sarili sa paglilinang. Pinaandar niya ang formation compass na ibinigay sa kanya upang maiwasan ang pagkagambala. Maliban kung ang formation ay nawasak, hindi siya maaalerto sa lahat ng maliliit na kaguluhan sa labas. Gumawa pa siya ng formation na gumagana tulad ng isang alarm clock na natutunan niya noong huling buwan niya sa Hidden Fog Academy upang ipaalala sa kanya ang oras. Kaya naman, sa mga sumunod na buwan, si Alvin ay nagkultiba ng walang anumang pag-aalala.
Nawala sa oras si Alvin habang sinusubukan niyang makalusot at maging isang advanced god gamit ang natitirang bisa ng dragon pattern divine grass. Sa kasamaang palad, bago pa niya ito magawa, nagising na siya ng malaalarma na formasayon na ginawa niya para gisingin siya noong umaga ng labanan sa Heavenly Stairs. Tapos na ang oras. Malapit na ako. Bumantong hininga si Alvin, pakiramdam niya'y walang magawa. Malapit na siyang makamit ang isang tagumpay, kung tutuusin. Ilang araw na lang ang kailangan niya para malampasan ang mga hadlang ngunit naantala siya sa kritikal na punto. Habang siya'y litong-lito sa kanyang pag-iisip, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kanyang bahay na bato. Alvin, sa wakas ay nakalabas ka na sa iyong saradong kultibasyon. Ito ay walang iba kundi si Maxine, ang pamangkin ni Fraser. Dahil nasa closed-door cultivation siya nitong mga nakaraang buwan, hindi pa rin siya makontak hanggang ngayon. 3,668. Anong problema? Hindi nagulat si Alvin na alam ni Maxine na nagising na ito mula sa kanyang saradong cultivation. Tutal, marami sa mga inner disciples ang nakakita sa kanya. Malamang ay ipinaalam na ito sa kanya ng ilan sa kanila. Sa nakalipas na 3 buwan, si Romeo, na nasa top 10 sa mga inner disciples na may cultivation base ng isang Diyos, ay hinahamon kang makipagdulo, ngunit walang tugon mula sa iyo. Maraming tao ang nag-isip na natatakot kang tanggapin ang hamon. Natural lang, may ilan na nakakaalam na ikaw ay nasa closed-door cultivation. Gayunpaman, tila may sadyang nagkakalat ng tsismis na ikaw ay isang duwag. Alvin, dapat mo nalang baliwalain ang mga taong ito. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng kanilang mga salita, sabi ni Maxine. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin, sagot ni Alvin. Nakikita niyang taos-puso ang pag-aalala ni Maxine. Gayunpaman, dahil sa kanyang karanasan sa makamundong kaharian ng mga Devata realms at realms of gods, paano siya maaapektuhan ng mga ganitong walang kabuluhang bagay? Bagamat ilang salita lamang ang isinagot ni Alvin, masasabi ni Maxine na batay sa kanyang katahimikan, talagang hindi siya nababagabag sa mga tsismis. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, plano mo bang makipagkompetensya sa Heavenly Stairs Battle? Oo, sabi ni Alvin sabay tango. Ngumiti si Maxine at sinabing, sige. Good luck. Sana ay maging maayos ang lahat. Hindi na nagsalita si Maxine pagkatapos noon. Hindi niya man lang binanggit kung dadalo siya sa labanan. Sinundan ni Alvin ang mga inner disciples na paalis na sa cultivation ground. Alam niyang papunta silang lahat sa lugar ng Heavenly Stairs Battle. Ang Heavenly Stairs Battle ay isang mahalagang kaganapan para sa mga inner disciples upang maipakita ang kanilang mga talento at kasanayan. Habang papunta siya sa lugar, naalala ni Alvin ang bagay na natutunan niya tungkol sa labanan sa hagdanan ng langit mula sa manual ng inner disciple. Kung literal niya itong uunawain, tila ang labanan ay para malaman kung sino ang makakaakyat sa pinakamataas. Natural lang, alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Ang labanan sa hagdanan ng langit ay nilikha ng mga tagapagtatag ng Hidden Fog Sect. Sa simula, ang layunin nito ay sanayin ang mga disipulo. Sa paglipas ng panahon, ito ay umunlad at naging isang kaganapan kung saan ang mga panloob na disipulo ay naglalaban-laban. Tila nasiyahan ang sekta sa pag-unlad na ito at sinubukang hikayatin ang mga disipulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pambihirang gantimpala para sa taong mauna sa labanan. Narinig ni Alvin ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga inner disciples sa paligid niya habang patuloy siyang naglalakad. Sinasabing ang taong mauuna sa pagkakataong ito sa dibisyon ng Hari ng Diyos at Diyos ng Heavenly Stairs Battle ay gagantimpalaan ng Auspicious Pill at Tribulation Defense Fruit ayon sa pagkakabanggit. Ang Auspicious Pill. Natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang Hidden Fog Sect ay magiging ganito kabukas palad na mag-alok ng Auspicious Pill bilang gantimpala. Ang Auspicious Pill ay sadyang ginawa para sa mga Diyos. Kahit ang isang Diyos na may mataas na antas ng talento ay garantisadong magiging hari ng mga Diyos pagkatapos uminom ng Auspicious Pill. Ang tabletang ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa pagtulong sa mga Diyos na maging hari ng mga Diyos. May bulong-bulungan na isang pambihirang Diyos ang nakalusot at naging isang mas mataas na Diyos. Pagkatapos noon, direkta siyang uminom ng siyam na Auspicious Pills at naging isang simpleng hari ng mga Diyos.
Normal lang sa realms of gods ang pagkakaroon ng dalawang breakthrough sa isang araw. Maraming puwersang may ranggong emperador at pinakamataas na ranggo ang magbibigay sa kanilang mga mahiwagang nilalang ng iba't ibang mapagkukunan upang mapadali ang dalawang breakthrough sa isang araw. Kaya naman, maiisip kung gaano kataas ang paghahangad sa auspicious pill. Ang Diyos na nangunguna at ang hari ng mga Diyos na nangunguna ay gagantimpalaan ng auspicious pill at tribulation defense fruit ayon sa pagkakabanggit. Narinig na rin ni Alvin ang tungkol sa tribulation defense fruit. Hindi tulad ng auspicious pill na pinino gamit ang iba't ibang bihirang halamang gamot, ang tribulation defense fruit ay produkto ng langit at lupa. Hindi nito pinapalakas ang cultivation ng isang tao, ngunit makakatulong ito sa mga hari ng mga Diyos na makayanan ang mga heavenly tribulation. Ang mga hari ng mga Diyos ay kailangang harapin ang kapigatian sa langit minsan bawat 1,000 taon. Ang mga kapigatian ay lalong magiging mahirap, at ang mga hindi makapagpataas ng kanilang mga cultivation base sa tamang panahon ay papatayin ng kapigatian sa langit. Dahil dito, bukod sa pag-asam, marami ring mga advanced na Diyos ang natatakot na maging hari ng mga Diyos. Ang mga cultivation base ng mga advanced na Diyos ay maaaring tumigil, at hindi ito magiging problema. Sa kabaligtaran, ang mga kahihinatnan ay magiging nakamamatay kung ang cultivation base ng isang hari ng mga Diyos ay tumigil dahil hindi nila kayang tiisin ang kapigatian sa langit. Ang tribulation defense fruit ay makakatulong sa isang hari ng Diyos na maiwasan ang heavenly tribulation ng isang beses. Pagkatapos kainin ng prutas, isang depensibong harang ang lilito upang tulungan ang hari ng Diyos na bahagyang harangan ang pinsala mula sa heavenly tribulation. Kung ang isang hari ng Diyos ay mayroon lamang 50% na pagkakataon na makaligtas sa heavenly tribulation, gamit ang tribulation defense fruit, ang kanyang pagkakataong mabuhay ay tataas sa 80%. Tunay na mapagbigay ang hidden fog sect. Bulalas ni Alvin sa loob-loob. Humanga siya sa kayamanan ng puwersang may ranggong Panginoon. Batahang Panginoon Darfield. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nagpabalik kay Alvin sa kanyang katinoan. Dahil hindi pamilyar ang boses, hindi na siya lumingon. Gayunpaman, ang may-ari ng boses ay lumipad palapit at hamarang sa kanyang daan. Nagtanong siya, "Sino ka?" Ang taong nakatayo sa harap ni Alvin ay isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Nakataas ang kanyang mga kilay sa gilid, at may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bahagyang takot ang makikita sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Young Master Darfield, ang pangalan ko ay Raphael Song. Ako ay isang disipulo ng angkan ng Song." Si Raphael Song ay hindi lamang isang disipulo ng angkan ng Song, kundi isa rin siyang ampon na anak ni Darvan, ang pinuno ng angkan ng Song. Bagamat wala siyang kadugo sa angkan ng Song, pinalaki siyang maging tapat sa angkan mula pa noong bata pa siya. Bukod dito, noong bata pa siya, nilinlang siya ni Darvan na gawin ang panunumpa sa dugo ng puso ng Diablo, na nanunumpa na magiging tapat at maglilingkod lamang sa angkan ng Song. Dahil dito, ipinagkatiwala sa kanya ng angkan ng Song ang maraming mahahagang gawain. Ngayon, ipinagkatiwala sa kanya ni Darvan ang paghahatid ng mga bagay upang mabayaran si Alvin. Dahil si Alvin ay nasa isang saradong cultivation nitong mga nakaraang buwan, hindi na ibigay ni Raphael ang kabayaran kay Alvin. Sa pagsisimula ng Heavenly Stairs Battle, sigurado siyang makakaharap niya si Alvin ngayon. "Young Master Darfield, narito ako para ibigay sa iyo ang mga bagay na ito sa ngalan ng aking ninong," sabi ni Raphael. "Ang ninong mo?" Naguluhan si Alvin. Paliwanag ni Raphael, "Ang ninong ko ay si Darvan, ang pinuno ng angkan ng Song." Batang Panginoon Darfield, lahat ay nakalagay sa espasyong ito. Tinanggap ni Alvin ang singsing na pangkalawakan. Matapos angkinan ang pagmamay-ari ng singsing na pangkalawakan, tiningnan niya ang laman nito. Nagulat siya nang makita ang mga tambak ng mga banal na bato, mga bihirang halamang gamot, mga banal na prutas, at mga bote ng tableta na may mga etiketa na mga mapalad na pildores. Lalong natigilan si Alvin. Isang mapalad na pildores lang naman ang ginagantimpalaan ng Hidden Fog Sect sa mananalo. Ilang auspicious pills ang nasa bote na ito.
Tanong ni Alvin sa loob habang ginagamit ang kanyang banal na kamalayan upang maramdaman ang bilang ng mga tableta sa bote. 1, 2, 3. 3,669. Ang mga auspicious pills ay maaaring makatulong sa isang advanced na Diyos na maging hari ng Diyos. Natural na interesado si Alvin sa gantimpalang ito para sa taong unang pwesto sa dibisyon ng mga Diyos sa Heavenly Stairs Battle. Seryoso niyang tinimbang ang mga kalamangan at kahinaan ng pagsali sa Heavenly Stairs Battle. Bagamat isa lamang siyang intermediate god, may kumpiyansa siyang mananalo sa labanan. Gayunpaman, maraming atensyon ang makukuha kung ang isang intermediate god ay mauna sa ranggo. Kahit sa mga advanced gods na mga inner disciples, kakaunti ang nakakaintindi ng triple fused profundities. Tiyak na magtataka ang mga tao kung paano nauuna sa ranggo ang isang intermediate god na tulad niya. Gayunpaman, sa huli, nagpasya siyang sumugal para sa gantimpala. Naisip niya na tama ang desisyon niya nang marinig niyang ang gantimpala ay isang auspicious pill. Isipin ang kanyang nararamdaman ngayon na natuklasan niya na ang Song Clan ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng mga tambak ng banal na bato at iba pang mahahalagang bagay, kundi binigyan din siya ng mga ito ng higit sa isang auspicious pill. 5 mapalad na pildores. Halos hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang tuwa nang matuklasan niya ang 5 mapalad na pildores sa bote ng gamot. Gamit ang mga tabletang ito, hindi niya kinailangang sumugal at mapunta sa unang pwesto sa Heavenly Stairs Battle. Hindi ko inaasahan na magbibigay ang angka ng Song ng 5 auspicious pills, naisip ni Alvin sa sarili. Tila tapat ang angka ng Song sa pagbabayad sa kanya. Bukod sa iba pang mga bagay, sa isang sulyap pa lang, masasabi niyang binigyan siya ng angka ng Song nang hindi bababa sa 1,000,000 tael ng mga banal na bato. Ang isang puwersang may ranggong hari tulad ng angka ng Song ay malamang na nagtataglay ng 2,000,000 tael ng mga banal na bato. Ang mga banal na batong ito ay dapat kalahati ng kanilang kayamanan. Bukod doon, maaari lang nila akong bigyan ng 1 o 2 auspicious pills, at hindi ako makakaalam. Bakit nila ako binigyan ng 5? Natatakot ba silang magalit ako? Nagtatakang tanong ni Alvin. Hindi pa niya nakikilala si Darwin noon, ngunit talagang humanga siya sa kabutihang loob ni Darwin. Young Master Darfield, magalang na sabi ni Rafael, gusto ng ninong ko na tanungin kita kung nasiyahan ka ba sa kabayarang ito. Oo. Tumanggaw si Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata habang iniisip ang sarili, plano kong lipulin ang angkan ng Song, ngunit dahil napakatapat ng inyong pinuno, papatayin ko lamang ang mga nagtangkang pumatay sa akin. Bagamat patay na ang pasimuno ng kaguluhan, si Kirby, wala pa ring balak si Alvin na palayain ang iba pang sangkot. Babalik siya upang maghayganti kapag lumakas na siya ng sapat. Salamat, Batang Panginoon Darfield, sabi ni Rafael habang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, lumipat siya sa gilid upang magbigay daan kay Alvin. Kasunod nito, nagpadala siya ng mensahe pabalik kay Darwin. Samantala, ang ilan sa mga inner disciples ay nag-usap-usap habang pinapanood si Alvin. Sino yan? Bagong dating ba siya? Hindi ko pa siya nakikita noon. Batay sa kung gaano kagalang si Rafael sa kanya, tiyak na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Sa oras na ito, may nagsabi, ano? Hindi mo ba siya kilala? Hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa bagong dating na sumali sa amin kamakailan lang? Alam mo ba, ang taong hinahamon ni Senior Brother Kirby nitong mga nakaraang buwan. Si Romeo ay isa sa pinakamalakas na Diyos sa mga inner disciples. Sikat din siya noong nasa Hidden Fog Academy siya. May sumigaw, kaya siya si Alvin mula sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Si Alvin. Ang taong inirekomenda ni Vice Sect Leader Meyer na sumali sa Hidden Fog Sect ng mas maaga. Sinasabing ang kanyang likas na talento at lakas ay pambihira. Wala pa siyang 3,000 taong gulang, ngunit mayroon na siyang intermediate god at naunawaan na ang triple fused profundities. Hindi lang iyon. Ang batas na naunawaan niya ay ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Kung hindi ako nagkakamali, walang sino man sa ating sekta na wala pang 4,000 taong gulang ang nakaunawa ng triple fused profundity mula sa alinman sa 4 na kataas-taasang batas. Si Alvin ay tunay na isang halimaw na kababalaghan.
Nabalitaan kong kukuha rin siya ng pagsusulit para sa mga pangunahing disipulo. Noong una, inirekomenda ni Vice Sect Leader Meyer na gawin siyang pangunahing disipulo ng sekta. Hindi lahat ng inner disciples ay kwalipikadong kumuha ng pagsusulit para sa mga core disciples. Hindi ko inaasahan na irerekomende siya ni Vice Sect Leader Meyer. Tutal, may limitasyon naman kung ilang beses maaaring magrekomenda ang mga matataas na opisyal ng isang tao para maging inner disciple o core disciple. Kahit malayo si Alvin, malinaw pa rin niyang naririnig ang mga usapan sa kanyang paligid. Nalaman niya lang na ang mga inner disciples ay maaari lamang kumuha ng pagsusulit ng mga core disciples kung mayroon silang rekomendasyon. Maya-maya pa, huminto si Alvin kasama ang iba pa. Isang hagdan na may maliwanag na ilaw ang nakasabit sa ere. May isang lalaking nakatambay sa harap ng hagdan, tumatanggap ng token mula sa isang matandang lalaki na walang ekspresyon. Pagkatapos, nawala ang taong iyon paakyat ng hagdan. Hindi nagtagal, isang bahid ng liwanag ang sumilay sa unang baitang nang pumasok ang disipulo. Pagkatapos, ang bahid ng liwanag ay naglaho mula sa unang baitang at lumitaw sa ikalawang baitang. Gayunpaman, nang marating niya ang baitang ng liwanag at marating ang ikatlong baitang, ang liwanag ay lumabo. Di nagtagal, lumabas siya. Sa pagkakataong ito, isang binata na nakatayo malapit kay Alvin ang sumigaw, "Jun, hindi ka pa rin ba nakakadaan sa ikatlong baitang ng hagdan?" Matapos ibalik ang token sa matanda, nilapitan ni Jun ang binata. Madilim ang kanyang ekspresyon habang inihahagis ang ilang banal na bato sa binata. Pagkatapos, sinabi niya, "Huwag kang magpadalos-dalos. Kailangan mong ibalik sa akin ang mga banal na batong ito kung hindi ka makakaakyat sa ikaapat na baitang ng hagdan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatagumpay ako." Nakangiting sabi ng binata. Pagkatapos, lumipad siya papunta sa matanda. Matapos matanggap ang token, nagsimula siyang umakyat sa hagdan. Nagsimulang magliwanag ang kanyang likuran habang umaakyat siya sa hagdan. Bahagi ba ng isang formation ang hagdan? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Pagkatapos, iniunat niya ang isang hibla ng kanyang banal na kamalayan upang suriin ang hagdanan ngunit natuklasan niyang ang kanyang banal na enerhiya ay hinaranggan ng ibang puwersa. Sa oras na ito, habang malalim ang iniisip ni Alvin, isang figure ang lumitaw sa tabi niya at tinawag, "Alvin." Bago pa man makasagot si Alvin, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Si Maxine yan. Hindi lamang kabilang si Maxine sa tatlong pinakamalakas na babaeng inner disciples, kundi kinilala rin siya bilang pinakamagandang babaeng disciple sa Hidden Fog Sect. Masikat pa siya kaysa kay Romeo sa Hidden Fog Sect. Tumango si Alvin nang may ngiti sa mukha kay Maxine. Nang makita ni Maxine ang nalilitong ekspresyon sa mukha ni Alvin habang pinapanood niya ang labanan sa hagdanan ng langit, naalala niya ang sarili niya noong una niyang napanood ang labanan. Natural niyang alam ang tumatakbo sa isip nito kaya sinabi niya, "Alvin, ang Inner Disciple Manual ay maikling naglalarawan lamang ng kasaysayan ng labanan sa hagdanan ng langit. Sigurado akong wala kang masyadong alam tungkol sa hagdan, di ba?" Tumango si Alvin. Nagpatuloy si Maxine sa pagsasabing, "Ang hagdan ay maaaring magmukhang galing sa isang illusory formation, ngunit bahagyang totoo lamang iyon. Mukha lamang itong hagdan sa labas. Isa lamang itong ilusyon. Gayunpaman, kapag umakyat ka sa hagdan, dadalhin ka sa maraming maliliit at malayang kaharian doon. Ang maliliit na kaharian na ito ay binabantayan ng mga panloob na disipulo na nakagawa ng mga krimen. Ang ilan sa kanila ay nabilanggo doon ng 100,000 taon kahit na ang sekta mismo ay wala pa sa 200,000 taong gulang. Para makaakyat sa hagdan, kailangan mong talunin mga nasa malayang kaharian na iyon." Tumango si Alvin habang nakikinig sa paliwanag ni Maxine. Sa madaling salita, ang Heavenly Stairs ay isa lamang bilangguan para sa mga disipulo ng Hidden Fog Sect na nakagawa ng mga krimen. Nakahiwalay sila sa maliliit na kaharian at hindi nila kayang itaas ang kanilang mga cultivation base doon. Para sa kanya, mas mabuti nang mamatay kaysa makulong sa ganoong lugar. Walang kinalaman ang mga bilanggo, at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay sa mga panloob na disipulo lamang na lumahok sa Heavenly Stairs Battle. 3,670.
Mas mabuti pang mamatay kaysa makulong doon. Hindi mapigilan ni Alvin ang manginig nang maisip niya ang mga panloob na disipulo na nakakulong sa hagdanan ng langit. Malamang na karamihan sa kanila ay nawala na sa katinoan. Sa oras na ito, sinabi ni Maxine, marami sa kanila ang nagpakamatay dahil hindi nila matiis na manatili roon. Kung hindi matatalo ng mga kalahok ang mga bilanggo, hindi ba't ibig sabihin nito ay papatayin sila ng mga bilanggo? Tanong ni Alvin. Malayong mangyari ito maliban na lang kung ang mga kalahok ay pabaya. Sigurado akong napansin mo na ngayon na ang mga kalahok ay binibigyan ng mga token bago sila umakyat sa hagdan. Ang mga iyon ay tinatawag na Heavenly Stars tokens. Kung hindi matatalo ng mga kalahok ang kanilang mga kalaban, maaari nilang durugan ang token at ilabas. Napakaliit ng posibilidad na hindi madurudge ng mga kalahok ang mga token sa tamang oras, paliwanag ni Maxine. Maraming natutunan si Alvin matapos makinig kay Maxine. Lumalabas na ang mga token ay hindi lamang sumusubaybay sa oras kundi gumana rin bilang isang token na nailigtas buhay. Sa oras na ito, ang binata na nakipagpustahan kay June ay umakyat na sa ikatlong bahagi ng hagdan habang si June ay matamang nakatingin sa hagdan, naghihintay sa mga resulta. Samantala, ang mga lalaking inner disciples ay inggit na tumingin kay Alvin. Ang pinakamagandang babaeng disciple sa Hidden Fog Sect na karaniwang tahimik at walang pakialam ay matagal na nakikipag-usap sa kanya. Sa mga Diyos, gaano kataas ang karaniwang inaakyat nila? Tanong ni Alvin. Ang hagdanan sa langit ay may kabuoang 19 na baitang. Ang mga baitang sa ibaba ng 12 baitang ay kumikislap ng mga batik-batik ng liwanag, ngunit ang mga baitang sa itaas ay malabo. Sa 11 baitang, mayroon lamang isang batik ng liwanag. Noong nakaraang labanan sa hagdanan ng langit, 3 Diyos ang nakaakyat sa 8 baitang. Isa na rito si Romeo, ang panloob na disipulo na humahamon sa iyo nitong mga nakaraang buwan, sagot ni Maxine, sa 3, ang taong nanatili ng pinakamatagal sa 8 baitang ang itinuring na panalo. Bagamat mahusay ang ipinakita ni Romeo, pangatlo lamang ang kanyang ranggo. Batay dito, mahihinuha ni Alvin na ang mga batik ng liwanag mula sa 9 na baitang pataas ay kumakatawan sa mga hari ng mga Diyos dahil ang pinakamataas na Diyos ay hanggang sa 8 baitang lamang umaakyat. Ipapakita ang mga ranggo sa itaas ng hagdan. Gagantimpalaan ng sekta ang mga nasa pinakamataas na ranggo gaya ng alam mo na, sabi ni Maxine. Medyo nasasabik si Alvin na hamanin ang Heavenly Stairs matapos makinig sa paliwanag ni Maxine. Sa oras na ito, biglang naglaho ang kumikislap na liwanag sa 3 baitang. Di nagtagal, lumitaw ang binata at ibinalik ang mga banal na bato kay June. Pagkatapos, galit na galit niyang sinabi, "Nako. Malapit na akong makaakyat sa 3 baitang, pero biglang lumaban ang lalaking iyon na parang nakasalalay dito ang buhay niya nang malapit na ang katapusan. Ano ba? Paano kung manalo siya? Malapit na siyang mamatay sa ganoong lugar. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ang talo ay talo pa rin. Isa lang ang pagkakataon ng bawat isa na lumahok sa Heavenly Stairs battle. Kailangan mong maghintay para sa susunod na round para matubos ang iyong sarili," sabi ni June, na nakangiti ng abot tenga ngayong nabawi na niya ang mga Divine Rock na nawala sa kanya kanina. Sa oras na ito, may sumigaw, "Tingnan mo." Naabot na ni Senior Brother Romeo ang 8 baitang. Instinctive na tumangala si Alvin at nakita ang isang bahid ng liwanag na kumikislap sa 8 baitang. Nabawasan ni Senior Brother Romeo ang oras na ginugol niya sa 7 baitang. Romeo. Ngumisi si Alvin. Bagamat hindi pa niya nakikilala si Romeo, alam niyang si Romeo ay ipinadala ni Tefeng upang guluhin ito. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang hinamon ni Romeo sa mga nakaraang buwan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay si Alvin na ang bahala. Nakatatanda, ako si Alvin, isang Diyos na nasa gitna. Nandito ako para hamanin ang hagdanan ng langit, sabi ni Alvin sa matandang lalaki sa harap ng hagdanan ng langit. Ito ang karaniwang pagbati ng mga disipulong kalahok sa Heavenly Stairs battle. Kadalasan, hindi masyadong pinapansin ng matanda ang mga pagbati, ngunit sa pagkakataong ito, nagulat siya nang marinig ang pangalan ni Alvin. Nagtanong siya, "Ikaw si Alvin mula sa Hidden Fog Academy ng Skywind City?"
Oo. Tumanggaw si Alvin. Matapos marinig ang napakaraming bagay tungkol sa iyo, sa wakas ay nakilala na rin kita. Good luck, sabi ng matandang lalaki na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang inaabot ang isang token kay Alvin. Ang token na ito ay maa-activate kapag naipadala mo na ang iyong banal na enerhiya dito. Kung gusto mong umalis, magpadala ka ng isang hibla ng iyong banal na kamalayan dito. Salamat, Elder, sabi ni Alvin bago siya pumasok sa Heavenly Stairs. Marami sa mga inner disciples ang muling nagsimulang mag-focus kay Alvin nang makita nila ang pakikitungo ng Elder kay Alvin. Iyan ang kahangahangang talento mula sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Hindi nakakapagtaka na iba ang traito sa kanya ni Maxine. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin ko ay hindi naman siya tinatraito ng Diyosa ng sekta natin. Tama. Medyo malayo ang kinatatayuan ng ating Diyosa mula sa kanya kaya sigurado akong mga ordinaryong magkakilala lang sila. Wala si Alvin para marinig ang mga usapan, ngunit narinig lahat ni Maxine. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga bulong-bulungan. Sa halip, isang bahid ng kuryosidad ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kumikislap na bahagi ng liwanag na kumakatawan kay Alvin. Noong una, wala siyang pakialam kay Alvin, ngunit pakiramdam niya ay natama ng kanyang ego nang hindi siya pinansin ni Alvin. Nang ilibat niya ito sa sekta, hindi siya nito masyadong pinansin. Para bang hindi niya nakita ang kanyang kagandahan. Isa siyang taong labis na ipinagmamalaki ang kanyang kagandahan. Dahil sa kawalan ng pakialam nito, natural na bumagsak ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Isa siya sa mga babaeng hindi pinapansin ang mga lalaking interesado sa kanila at interesado sa mga lalaking hindi rin sila pinapansin. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa mga magulong iniisip ni Maxine. Kakapasok lang niya sa unang maliit na kaharian. Madilim ito at parang espasyo na parang mga singsing na parang espasyo. Swoosh! Biglang nagliyab ang isang apoy. Nakita ni Alvin ang isang pabaya na figure sa harap niya. Nakatayo sila sa gitna ng isang tigang na lambak sa sandaling ito, magkaharap. Tanging kadiliman lamang ang nasa kabila ng lambak dahil nakahiwalay ang kaharian. Nagsimula na naman ang labanan sa hagdanan ng langit. Dahan daw ang tumayo ang pabaya at nakakros na binata. Ang kanyang katawan ay nagliliyab sa apoy mula sa batas ng apoy. Oo. Tumanggaw si Alvin. Maaari kang unang umatake, sabi ng binata. Wala kang laban sa akin, prangkang sabi ni Alvin. Ginamit na ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang kanyang kalaban. Natuklasan niya na ang kanyang kalaban ay isa lamang intermediate god. Bukod dito, hindi pa nauunawaan ng kanyang kalaban ang lahat ng lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa antas ng kahusayan. Isa ka lamang pansamantalang Diyos na katulad ko. Paano ka magkakaroon ng ganoong katiyak kung hindi pa tayo nakakapaglaban? Paus na sabi ng binata. Umiling si Alvin. Tila nanigas ang hangin habang inihagis niya ang lalim ng batas ng kalawakan. Agad na namayani ang katahimikan. Maya-maya, sinabi ng binata, susuko na ako. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.